Zaldico, ako People Party List Representative. 61 flood control projects naman mula sa High Tone Construction and Development Corporation na pang-may-ari naman ng kapatid ni Zaldico na si Christopher Go. Abay mahigit 10 billion at mahigit 4 billion pa na ang kanilang naging pondo. Bukod pa riyan ay binahagi ng Dare to Ask Facebook page ang mahigit 20 billion pesos na nai-award sa SandWest Incorporated at sa mga joint ventures gaya ng High Tone at iba pa simula 2023, 2024 at 2025. Ayon sa DPWH website, ibinandera ni Dare to Ask Facebook page ang 12 pahina na ito na kung saan ang contractors ay walang iba kundi ang SandWest Incorporated na pagmamay-ari ni Zaldico. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng 122 contracts sa loob ng 3 taon. Take note, ito ay ayon sa June 2025. Pero makikita natin sa kanilang mga contract cost, may iilan na pareho ang mga amount. Tingnan nyo sa iba pang bahagi. Ano kaya sa palagay niyo mga kaswit? Bakit nagkakapareho ng costing, mga kaswit? Ang mga dokumentong ito ay hindi gawa-gawa. Ito ay mula sa DPWH website. Ito dapat ang pagtuunan ng pansin at sana'y magkaroon ng Senate investigation sa isyong ito. Hindi biro ang mahigit 20 billion pesos. Pero ilan sa mga lugar na marami pa namang flood control projects ay pinabaha. Ayon pa kay Rob Rances, ang tunay na ugat na infrastructure corruption, hindi contractor, politiko. Kaya sila ang habulin mo PBBM. Mayor Magalong already spilled it. 40% ang kickback ng politiko, 10% implementing agency, kickback din, 5% others, siguro mga pampadulas, 30% actual project, tinipid na, 15% contractor, profit margin. So bakit contractor lang ang pinapahiya? PBBM, kung gusto mo talagang linisin ang sistema, tanggalin muna ang mga anay sa Kongreso. The ugly truth. In public works, may unspoken rule. Kung walang grease money, walang project. And guess who demands the grease first? Not the builders, not the engineers, the politicians. By the time the budget reaches the actual project site, butas na ang pondo. Kahit sino pang best contractor, wala nang may papakita na matinong quality. Kung seryoso si PBBM, ito ang gawin niya based on global best practices that have saved billions in other countries. 1. Total political ban on public project procurement. Ban on politicians from project procurement. Walang congressman, mayor, governor na pwedeng manghimasok sa selection of contractors, suppliers, or project budgets. Let an independent procurement authority decide, like Singapore's Building and Construction Authority, staffed by career professionals to award projects solely on merit, technical quality, and cost effectiveness. 2. Digital, traceable, and public contracting system. Full transparency, real-time. Gamitin ang ProZoro-style platform, Ukraine model. Lahat ng bids, project cost, payments, online, at kita ng taong bayan. Every peso, traceable. Launch audit trail by design kung saan bawat piso from NEP allocation to contractor payment must be digitally traceable, leaving no room for under-the-table deals. 3. Whistleblower protection and rewards for contractors. Protect contractors na magre-report ng extortion. May secure hotline and online portal to report political kickbacks or extortion. Bigyan ng mga whistleblowers exposing corrupt politicians ng immunity
and up to 10% of recovered funds. 4. Automatic blacklist and lifetime ban for corrupt officials. Criminalize political cuts. Lifetime ban sa mandarambong. Mapatunayang kumutol sa project funds, disqualified from public office forever. Asset forfeiture plus graft charges. I-blacklist ang mga contractors tied to politicians, their families, or dummy corporations.